Kung gusto mong makatipid sa next travel mo sa Seoul, South Korea, then you are on the right video. In this vlog, i-share ko sa inyo ang isa sa mga travel hacks na talagang makakasave ka ng money while you are enjoying your trip sa Seoul. But before we get into the video, quick plug lang, if ang bubukay ng hotels, activities, tours, or anything sa Klook, you can use my Klook code KATIPIKLOOK para magkaroon kayo ng discounts. Ang isa sa mga hack na i-share ko sa inyo para makatipid sa Seoul trip nyo ay ang paggamit ng Discover Seoul Pass. With the Discover Seoul Pass, you can enjoy free admission to over 70 Seoul attractions. And may access din kayo sa 100 plus discounts on shopping, performances, and unique experiences. Ang in-avail namin ay ang mobile pass ng Discover Seoul Pass. We chose the 72-hour pass and may freebie na siya na Seoul Climate Card. Take note lang, wala pang load yung Climate Card, so need nyo siyang loadan. Pwede kayong pumili ng unlimited pass from 1 day up to 7-day pass. Ang Climate Card ang ginagamit na pambayad sa mga Seoul buses and subway, so super convenient talaga siya. So, ano-ano nga ba ang napuntahan namin using Discover Seoul Pass? I'll share with you our sample itinerary na pwede nyo ring gawing guide. Again, ang in-avail namin ay ang 72 hours na DSP and kung kailan nyo siya unang ginamit, doon magsisimula ang bilang ng 72 hours. On our first day, tanghali na kami nakarating sa Seoul. Around 2 p.m., dumiretso kami sa Namsan Seoul Tower. Free admission siya gamit ang DSP and perfect siya for first date dahil chill lang and sobrang ganda ng view dito. On our second day, super exciting nito kasi nakapag-rent kami ng hanbok for free. Sa DSP, may mga partner shops kung saan pwede kayo mag-rent ng hanbok and ang napili namin ay ang Daehan Hanbok. Super lapit lang niya sa Gyeongbokgung Palace, around 5 to 7 minutes walk lang. Once naka-hanbok na kayo, free admission na rin sa Gyeongbokgung Palace. So tipid na at nakarami ka pa ng pictures. After that, nagpunta naman kami sa Seoul Grand Park, kung saan free admission din ang Seoul Zoo and Skyleaf gamit ang DSP. Pwede nyo pagsabayan kung may time pa kayo, pero in our case, Skyleaf lang ang pinuntahan namin. On our third day, nagpunta naman kami sa Everland. Ang Everland ang isa sa mga largest theme park sa South Korea. May rides, zoo, at seasonal festivals. Sobrang sulit talaga nakasama siya sa DSP kasi mahal normally ang ticket dito. And on our fourth day, which is our last day of using the DSP, nagpunta naman kami sa Lotte World. Free admission siya gamit din ng DSP, kaya talagang sinulit namin hanggang last day. Ang dami namin napuntahang attractions for free gamit ang Discover Seoul Pass. Kaya masabi kong sobrang sulit niya, especially if first time nyo sa Seoul. If you avail the mobile pass via Klook, no need nang ipapalit sa physical card. Just download the Discover Seoul Pass app, then go to More, click Pass Register, and then Register Mobile Pass. Sa app din na to, makikita nyo lahat na free attractions, discounts, transportation, and marami pang iba. If gusto nyo rin i-avail to sa Klook, just search Discover Seoul Pass and don't forget to use my Klook code KATIPIKLOOK para magkaroon kayo ng discounts. If nakatulong tong video na to, don't forget to like, comment, and follow. And I'll see you in my next travel vlogs. Ayun lang, babush!